Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon gabi ng Monday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na ang ating tagapagsalita na si Sheikh Amin Pindatun Kandulit. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Okay, inshallah mga 4 na minuto o 5 kasi ayusin ko na ito para maayos ang ating lesson inshallah. Aywa Sheikh. Labas ya Sheikh. Uh,
So mag-umpisa na po tayo, inshallah. أيوة يا شيخ تفضل. Bismillah, alhamdulillah. Ako yung humingi ng paumanhin na hindi tayo makapag-open cam. Importante, mapupuntahan yung ating dapat na talakayan sa oras na ito, inshallah. لا بأس يا شيخنا. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi juma'in wa man wala wa man tamassaka bisunnatihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi juma'in. Allahumma rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin. Allahumma rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin. Alhamdulillah, inshallah. Inshallah. Alhamdulillah. Oh, inshallah. نعم يا شيخ. Okay, narinig po ba? واضح يا شيخنا. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yung mga kaibigan ko dumaan lang eh. Inshallah. Ayan. So, dito, pasasalamat sa Allah, nagtipon-tipon tayo ngayon sa pag-aaral. So, ngayon, dito tayo sa pin na kung saan tinatalakay na dito ay ang patungkol sa ating mga tadhana ay naisulat na. So, dahil naisulat na ito, anong gagawin natin? Magpapahinga na lang ba? Dahil naisulat naman, di ba? Yan. So, ito yung anuin natin yung mga mustashrikun. Paano tayo makipagdigma, makipaglaban sa mustashrikun at mga mulhidun. Ano sabi ng mulhidun as mustashrik? Ang mustashrik, nag-aral sa Islam upang siraan ang Islam. Ang mulhidun, sila ay may kaalaman sa Islam pero sila ay pumipili lamang sa sinasang-ayunan sa mga nilikha ng Allah. Yan. Pag meron silang makita ng mga kamalian sa Islam, ay kaya nila itong siraan. Yun ang ano. So, nagpapakup tayo sa mga ganitong mga tao. Yan. Na ating makausap, baka makuha tayo. Yan. So, dito, papasukan na po natin ang ating mga tatalakayin. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi sa hadith na sahih, innahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa in abata'aha alaiha. Sa ibang ulat ay wa ajalaha. Tunay ang sarili hindi mamamatay hanggat hindi matatapos ang biyayang itinadhan ng Allah sa kanya at ang hangganang buhay niya ibinigay ng Allah sa kanya. Wa in abata'aha, kahit na ito'y tipid-tipirin. Yan, kahit na ito'y tipid-tipirin. Sabihin, hanggat di maubos ang iyong biyaya, ay hindi ka pa po mamamatay. At kung hindi pa darating ang iyong edad sa takdang na ilagay sa'yo, ay hindi ka pa po mamamatay. Pero kapag maubos ng biyaya, mamamatay ka na. So, wa in abata'aha, kahit na tipid-tipidin mo yan, ay mayroon diyang takdang na ilagay. Halimbawa, sa mga tao na ginagawa nilang pangutya sa Islam, na dahil sinabi ng propeta, hanggat di maubos ang biyaya, ay hindi mamamatay, ay tipid-tipidin ko na lang aking mga kinakain para mas matagal ako sa mundo. Yan ang sabi ng iba, di ba? Kapag ikaw ay dito sa mundo, kapag marami ka daw kain,
ay mas napapalapit ka sa impyerno, mas napapalapit ka sa parusa, sa pagkamatay na kung saan ito ay biglaan. So, tipilin ko na lang. Ang kakainin ko na ito ay dapat hatiin ko na lang dahil maya-maya pa para naman tatagal ang buhay ko sa mundo. Yan ang iba, ang akala nila. So, yan po ay mga tanong na yan, ay tanong din po yan ng mga sahaba dati, nung hindi pa sila nakapag-aral na malalim. So, nung sila nag-aral na ng malalim, wala na sa kailang isip yung ganyan. Yan. Kasi ang tao ay naisulat ang kanyang mga tadhana aharapin. At bago pa ito nagawa, bago pa siya likhain, bago pa magawa ang mundo, ang lahat ng ating mga tadhana, bago pa tayo panganakin, bago pa tayo susulpot dito sa mundo, naisulat na ito ay papasok sa impyerno at ito naman ay papasok sa paraiso. May mga tabanggit pa ang propeta, la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Yan. May mga tao pa sabi ng propeta na ang dami-daming gawaing mabuti. Siya ay nagsasamantala na madadaming mabuting gawain, ngunit sa kanyang paggawa ng mabuti, sa huling hininga niya, siya ay gumawa ng kasalanan, yun ang naging dahilan ng impyerno. May mga tao naman na ang haba ng paggawa ng kasalanan, ngunit siya ay nakagawa ng mabuti, yun ay naging dahilan ng pagpasok niya sa paraiso. May ganyang mga tadhana. May ganyan. Yan. So, ito po yung ginagawa na kung saan pinapahiwatig ng ating tinatalakay. So, yan. So, pupunta na po tayo sa ating tatalakayin na hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin jalisan wa fi yadihi awudun yankutu bihi. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam may araw daw na siya ay umuupo. Na kung saan ibang ulat dito ay fi janazatin. Siya ay nasa oras ng pagkatapos sa libingan. Pagkatapos ng paglibing. Pagkatapos niyang maglibing, kinuha niya ang isang bagay at kanya itong yangkos. Ibig sabihin ng yangkos ay iginuguhit niya na yung guhit na yun ay wala sa isip. Yung pagguhit na wala sa isip. Dahil ang iniisip niya yung nasa kanyang mga nararamdaman. Halimbawa ng may cellphone, di ba? May kausap, na importanteng kausap niya, ang kamay niya ay may inahawakan. Hindi siya nakaka-focus dun sa inahawakan niya, bagkus doon siya nakaka-focus sa kanyang kausap. Yan. Di siya nakaka-focus sa kanyang inahawakan, ngunit doon siya nakaka-focus sa kanyang kausap. So, ganun po. Habang nagsasalita ang propeta, ang focus na isip niya ay paano makapagdaawa sa mga sahaba at ang kanyang kamay ay iginagalaw pagkatapos ng kanilang paglibing. Yung sinabi ng propeta, ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha minal jannati wan nar. Ang bawat isa sa inyo ay naitadhana na ang kanyang kalagayan. Kung hindi siya paraiso ay impyerno. Ayan. Kung hindi siya paraiso ay ano? Impyerno. Yan. Sa ibang ulat, makaado. Ang bawat isa sa inyo ay meron ng upuan sa paraiso at mayroon ng upuan sa impyerno. Yan. So nagtaka ang mga sahaba. Kahit sino naman nakarinig noon ay makakapagsalita na ganun pala. Yan. Ganun pala yun na nailista na ang tao sa impyerno at nailista ng tao sa paraiso. Kalu ya Rasulullah, sabi na, sugon ng Allah. Lima na amal. Bakit pa tayo gumagawa kung ganun? Di ba? May ganyan. Kasi syempre, bagong pag-aaral pa lang sa Islam, may mga sahaba. Bakit pa natin ginagawa na magtrabaho, babangon nailista naman pala ang kung hindi ako impyerno ay paraiso ako. Apala natakilu sa ibang ulat, apala natakilu ala kitabina. Hindi ba pwedeng doon na lang tayo magtiwala kung anong naisulat? Kasi naisulat naman Yan. Halimbawa ng isang na-late sa dars, lecture.
Sabi nung lecturer, sino ang late, diretso absent. Okay, dumating ka sa room. Absent ka eh. So, ang nilista doon ay X, dahil absent ka. Tapos, nung pumasok ka, nakinig ka pa rin. Pero, ang kadalasan sa late at absent na rin, pero nakikinig pa rin, wala nang gana. Ang sasabihin niya, nakikinig pa ako, wala naman akong grade, wala naman akong dahilan para pa makinig. Kasi bakit? Absent naman ako eh, kahit nakaupo ako. Yan ang isip ng tao, ba't pa ako makikinig? Absent naman ako. Yan. So, ganyan. Hindi ba pwedeng magtiwala na tayo dahil nailista naman? Yan. Ay, saglit alisin ko ito, park. So sabi niya dyan, afala nattakilu ala kitabi na hindi ba pwedeng dyan na lang tayo magtiwala sa tadhana? Kasi dyan naman eh. Ibig sabihin, nailista naman eh. So yan ang nasa isip ng marami. Dahil nailista na, wala na. Hindi na tayo gagawa. Yun. Ngunit, ang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, i'malu. La, sabi ng propeta, la. Hindi ganyan. Alisin niyo sa isip niyo mga ganyan. Ilayunin niyo sa isip niyo ganyan mga pag-iisip. La, wag ganyan. Na nagtitiwala kayo na dun sa sulat at wag kayo, hindi kayo magagawa. Wag, hindi ganyan sabi ng propeta. I'malu. Magtrabaho pa rin kayo. Umangon kayo. Magsala pa rin kayo. Mag-ibada pa rin kayo. Gumawa pa rin kayo ng mga mabubuting mga gawain. Hindi batayan na kung saan sasabihin mo, dahil nailista naman yung ating mga tadhana, kung paraiso at impyerno, kung paraiso ako, ba't pa ako gagawa ng mga mabubuti kung paraiso rin talaga? So yan ang mindset ng mga tao. Yan. Yan ang mindset ng mga tao. Yan. So sa pahayag ng propeta, malong sige gumawa rin kayo. Fakullun muyassarun lima khulika lahu, ito na. Yan. Ang bawat isa ay madali rin sa kanya ang gawain kung doon na itadhana. Anong tinutukoy? Kung tadhana mo talaga ang pagkapasok sa paraiso, madali sa iyong pagpasok sa mga mabuting gawain. Hindi ka tamad mag-ibada, hindi ka tamad sa paggawa ng mga ikakalugod na Allah. Parang excited ka pa magsasala, mashallah, magsasala na mamaya-maya. Parang hindi ka tatama rin. Darating oras ng ibada, mashallah, ito na, ibada naman, dua, okay na, zikr. Excited ka doon. So yun yung mga tao na sign na yun na sila ay makakapasok ng paraiso. Bakit? Lahat ng kanila mga tadhana na kung saan makakapasok sa paraiso, sila yung mga taong madali sa kanila i-receive ang Islam. Madali sa kanila ang pagsabuhay sa Islam. Napakagaan sa kanila. Yun. Sa ibang ulat, sino man ang tao na siya ay nasa kalungkutan, yun ang kanyang tadhana ay sa apoy ng impyerno. At sino man ang kanyang kalagayan ay maligaya, ay ang kanyang tadhana ay sa paraiso. So yan. Faamma man aatawat saka, patungkol sa tao na nagbigay at natakot sa Allah, ibinigay ang zaka, sadaka, at natakot sa Allah, wasaddaqa bil husna, at pinakatotohanan ang kahulugan ng la ilaha illallah, wa fasawasiruhu lil usra, yusra sa ibang pahayag sa hadith ay hindi yung usra ang binanggit sa aya, bagkus yung yusra. Yan. Aming padadaliin sa kanya ang paggawa ng mabuti, at mga tao naman na gumagawa ng masama, aming padadaliin sa kanila ang paggawa ng kasalanan. So yan. So nangangahulugan po, naunawaan po natin dito na ang lahat ng tao ay naisulat ang kanyang tadhana. Ngunit hindi ibig sabihin dahil naisulat ang tadhana ay hindi na tayo gagawa. Bakit? Dahil hindi natin alam kung tadhana natin ay paraiso ba o impyerno. Hindi natin alam kung paraiso ba o impyerno ating
hantungan sa kabilang buhay. So dahil dyan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Taubah, wa qul i'malu. Sabi ng propeta, sabi ng Allah, sabi mo Muhammad, i'malu. Gumawa kayo. Fasayarallahu amalakum. Ipapakita ng Allah ang inyong mga ginagawa. Yan. Sabihin, hindi pwede. Yung paniniwala na dahil nailista naman ito, ay doon na lang magtiwala. So, hindi po yung pwede. Kasi sabi ng Allah at ang propeta, Fasayarallahu amalakum. Ipapakita ng inyo Allah ang inyong mga ginagawa. Kahit nailista na yan, di niyo alam kung paraiso o impyerno, ipapakita ng Allah ang inyong mga ginawa. Yun. So, yan ang pahayag na Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Ang tao, kapag siya ay ginagawa sa sinapupunan ng ina, nasa 120 days. 40, 40, 40. 3 times, 40 times 3, times 3 ay nasa 40. 120 days. Pagdating na 120 days, ay siya ay bibigyan na ng kaluluwa. Thumma yursalu ilayhi al-malak fayunfakhu fihi ar-ruh. Pagkaraan, ipapadala sa kanya anghel, pagkaraan, ipapadala sa kanya ang anghel. Anghel na ito, ang gagawin ng anghel ay bikats birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sha'id. Ang anghel na ito, kapag siya ay magbibigay na ng kaluluha sa isang bata, isang baby, isang pinagdadala ng ina na 120 days na, ang gagawin ng malaika na ito, isasabay na rin ang 4 na tadhana. Una, ang kanyang biyaya. Pangalawa, ang hangganan ng kanyang buhay. Ang pangatlo, ang kanyang magagawa. At ang pang-4, kung hindi siya malungkot, ay masaya. Yan. Una doon, biyaya. Nabanggit natin, hindi mamamatay ang tao hanggat di maabot ang pagkaubos ng biyaya sa kanya. Kahit pipirin pa yan, may tadhana rin na nailagay sa kanyang buhay. Waadya lahat ang gana ng kanyang buhay. Halimbawa, ikaw, edad mo ngayon ay nasa 40 ka na. Pero inilagay ng Allah sa iyong kamatayan ay nasa 45. Sa 5 taon na po, lilibing ka na. So ngayon, edad na inilagay ng Allah para sa iyo, na hangganan mo dito sa mundo, ay nasa 20. Tapos, ngayon ay nasa 19 ka na at nasa pag-abot na 11 months na. So, isang buwan na po, ililibing ka na. So, yan ang inaano dyan na kung saan madali ang nasa Allah SWT ang pagdesisyon dito. Yan. So, ibig sabihin, lahat gumawa, ipapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ating mga ginawa. Sapagkat yun ang kanyang pagbibigay dahil may hangganan ito. Sunod, wa amalihi, yung accomplishment, yung matatapos mo, maging professional ka ba, maging mahirap ka ba, maging doktor ka ba, o kahit anong mga tadhana na iyong tatahakin. Natarkabon na pabakan an tabak. Sabihin, sunod-sunod ang inyong mga tatahakin. May panahon na muntik ka nang mamatay, na disgrasya ka. May panahon na masaya ka pagkaroon bigla kang naghirap. May panahon napakahirap ka, naging milyonaryo ka kaagad. Nagbabago-bago ang panahon. Watilkal ayyamu nudawilu bainan nas. Kami ay pinagpapalit-palit namin ang panahon sa tao. May panahon ngayon na maligaya ka, bukas malungkot ka na. Panahon ngayon malusog ka, bukas may sakit ka na. Napakaluwalhati, napakasagana ng iyong karamdaman, bukas sakit na ng dibdib mo dahil ikaw ay nakakaramdam ng mga sakit. Yan ang pagbabago ng panahon, mga kapatid. Pag darating ng kamatayan, hindi na yan mahihila at hindi na yan may usog. Sinabi ng Allah SWT, walikulli umatin ajal, at sa bawat nasyon may hangganan. Paidha ja ajaluhum, pag darating ng hangganan nila, la yastakhiruna anhu sa'ata wa la yastaqdimun. Hindi ito may pagpapaliban na kahit isang oras lang, wala yastaqdimun, at hindi ito may pagpapaliban, may usog na may
uso i-advance na isang oras. Sapagkat kung ano ang tadhana, yun na yun. Wala nang pagbabago. Yan. Sabi pa na Allah, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Ang sarili ay mamamatay na kung saan nandun sa kapahintulutan ng Allah. Kitaban muajjala na isulat na ito na may hangganan. Yan. So ito po ang pahayag na mahal ng propeta at mahal na Panginoon. Yun ang ating mga tadhana ay nailista na, naisulat na, at hindi yun dahilan upang tumigil sa trabaho. Dahil nailista na naman na maraiso impyerno ng tao, tatigil na tayo. So hindi, sapagkat di natin alam ito. Yan, hindi natin alam. So itong halimbawa para mas madali. Ikaw ay nag-aaral sa isang pinag-aaralan na pinapangarap ng karamihan. Di mo alam kung makakapagtapos ka o hindi. So yan. So dahil hindi mo alam kung makakapagtapos ka o hindi, ay pinipilit mo rin mag-aral. Bakit? Dahil ang akala mo ay makapagtapos ka, ang akala mo ay ikaw ay mapabilang sa makakapagtapos. O di kaya inaakala mo ay ikaw ay di makakapagtapos. Di mo alam kung saan doon makakapagtapos ka ba o hindi. Dahil hindi mo alam yon ay mag-aral ka dahil lang Allah lang bahala kung tatapusin mo yan o hindi. Yan po ang ating halimbawa. Yan. Di mo alam kung mag-graduate ka ba sa iyong pag-aaralan o hindi. Dahil di mo alam yan, ay magtrabaho ka, pumasok ka, mag-aral ka, dahil kung ano man ang ikakabuti mo, nandun yun sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin ko, ang mga taong ang kanilang mga tadhana ay makapasok sa paraiso, yun yung mga taong madali sa kanilang pag-receive sa Islam. Biyaya na ito ng Allah, malaking advance na po ito. Excited tayo sa pag-aaral, pakikinig. May malaking chance na po ito na pabilang tayo sa mga nagsasalisi sa Islam. Yan ang isa sa sign na kung saan makakapasok sa paraiso ang tao. Yan. Nandun pa rin sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat. Naway patibayin tayo na manatili ang gabay sa atin. Patibayin tayo na manatili ang turo ng Allah at turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So inshallah naway naunawaan ng ating lecture sa oras na ito. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.